Hi mga kaibigan, mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat at nasa ika-11 araw na tayo sa buwan ng Hunyo. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat? At sinisiguro ko sa inyo na sa aking panalangin, sinasama ko kayo. Ang aking dalangin palagi ay nasa mabuting kalagayan lang ang lahat. Sa lahat ng mga pagsubok, huwag nating kalimutan na magtiwala sa Panginoon. Huwag nating kalimutan na magsikap na maging matatag at mabuting tao. Pakinggan natin kung ano ang mensahe ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang 16. Dito, isinisaad ng ating ebanghelyo na si Jesus ay nakipag-usap sa kanyang mga disipulo. Sinabihan niya, kayo ang asin ng sanlibutan. Kung ang asin ay mawalan ng alat, ano pa ang silbi nito? Wala na itong silbi. Pwede na itong itapon. Kayo rin ang liwanag ng sanlibutan, sabi niya. Ang isang lugar na kung saan ang liwanag na ito ay kailangang ipaabot sa lahat. Walang tao na magsindi ng lampara upang itago lang. Kung hindi, ito ay kanyang ilagay sa mataas na bahagi upang ang paligid ay magkaroon ng liwanag. Napakagandang larawan ang ginamit ni Jesus. Una sa lahat mga kapatid, kung titingnan natin sa negatibong pagtingin, ang asin, mukhang masabi natin na hindi ito maganda. Bakit? Dahil siyempre ang asin ay maalat. Sino ba naman ang gusto ng alat? Diba? Hindi. Parang negatibo. Pero tingnan natin sa positibong pananaw, ano ba ang naitutulong ng asin? Una sa lahat, nung unang panahon, kahit hanggang ngayon, pero lalong-lalo na nung unang panahon, walang mga refrigerator. Walang mga gamit na makapag-preserba ng mga pagkain. Diba ang ginagawa? Halimbawa sa karne, sa isda, binababad ito sa asin. Hindi ito mapapanis, kundi ang pagkain ay ma-preserve. Pangalawa, sa pagluluto, ganun din. Kahit kumpleto ka pa sa ricado, kung walang asin, hindi mo malalasap ang sarap ng iyong luto. Kaya mahalaga ang asin. Dito, mapapansin natin na sa positibo na pananaw, malaki ang maitulong ng asin. Ito ay nagpipreserba ng pagkain. At ito ay nagbibigay lasa sa mga pagkain. Siguro dito natin tingnan ng mabuti kung ano ang gusto niyang ipaabot sa atin. Siguro gaya ng isang asin, maging instrumento tayo na magpapahalaga ng ating pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Na magbibigay ng saysay sa bawat isa, gaya ng asin na nagbibigay lasa. Magbibigay buhay tayo sa bawat isa at mapanatili natin ang kagandahang ugnayan at magagandang ugnayan natin sa bawat isa. Pangalawa, itong liwanag. Siyempre, in reality, pag madilim ang paligid, hindi natin makita at ma-appreciate ang kagandahan sa paligid dahil madilim. Hindi rin natin alam kung saan ang patutunguhan natin, hindi natin makita ang tamang daan. Kaya nga sabi dito, kayo ang liwanag ng sanlibutan. Walang tao na magsindi ng lampara at itago lang sa ilalim ng kama, kung bagkus ilalagay niya ito sa mataas na bahagi upang ang liwanag ay maabot. Siguro para sa akin, gaya ng liwanag, sana tayo ay maging daan, maging instrumento
maging gabay sa bawat isa. Ito yung pangunahing misyon natin sa ating pagiging Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Sana maging asin at ilaw tayo sa bawat isa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat sa aming pagiging asin at ilaw sa bawat isa. Tulungan mo kaming maging totoo sa aming paglilingkod. Amen.